mga katets, magandang buhay po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga subscribers na walang sawang nanonood sa ating mga videos. At sa lahat ng mga nanonood ngayon, magandang buhay po sa inyong lahat mga katets. At para naman sa lahat ng di pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay inanyayahan ko kayong mag-subscribe na mga katets para masubaybayan nyo ang ating mga bagong videos at makakuha na rin kayo ng kaunting kaalaman na pwede nyong idagdag sa inyong mga kaalaman tungkol sa treasure hunting mga katets. Nandito ako ngayon nakapatong sa ating benchmarker para magbigay ako sa inyo ng update tungkol sa operasyon namin doon sa heart-shaped na bato na merong deposito sa ilalim. At nandun yun mga katets sa gilid ng creek. Nandun siya mga katets, ayan. Okay, ating puntahan mga katets. Tulad ng dati, dadaan pa rin tayo dito. At mula dito, madadaanan natin yung malaking pagong na kalahating katawan lang ang nakalutang. Ayan siya mga katets, oh. Napakalaking pagong yan mga katets. At ang kalahating katawan niya ay nasa ilalim at kalahati lang ang nakalabas, no? Pag ganyan mga katets, meron yang tinuturo na short tunnel, no? Sa nakaraan nating video, ating itinuro sa inyo yung tinuturo ng pagong na ito na rock tunnel, no? Short tunnel lang yon mga katets, hindi yon malalim. So okay, punta tayo mga katets. So medyo malayo yung creek mga katets, kaya putulin muna natin ang ating video. Okay, nandito na tayo mga katets sa baba. Kaya puntahan muna natin or daanan muna natin yung ating benchmarker na nandito na meron siyang human face, no? Meron siyang dalawang mata at isang bibig. Ayan siya mga katets, no? Dito para din siyang bungo kung pagmasdan natin. Yung parte na yon ay binasag yun ng mga unang tits natin dito. Ito yung tatlong dot mga katets papunta sa heart shape na bato. Ayan, heart yan mga katets. At sa ibabaw niya ay merong katabi na bato mga katets. Nandun yun mga katets, oh. Okay, diretso tayo dito mga katets. Ito na mga katets. Ayan, review lang muna tayo. Ayan, yan yung mata niya mga katets. Lahat yan ay may tinuturong deposito. Itong sa kaliwa natin mga katets, yan yung ino-operasyonan natin. At itong sa kanan naman ay nandun yun mga katets sa creek, banda doon sa punong kahoy na yun mga katets. Pero medyo mahirap yun kasi merong tubig yun mga katets, kaya dito tayo sa mas madali. Okay, puntahan natin ang ating hukay doon mga katets. Daanan muna natin dito sa ibabaw itong merong directional na butas mga katets papunta doon sa deposito, yung heart-shaped rock. Ito yun mga katets, oh. Yan, directional yan papunta sa heart-shaped na bato. Ito yun mga katets, oh. Heart yan mga katets, oh. Ayan, deposit sign, ibig sabihin nandyan ang deposit. Heart-shaped rock na bato at merong katabing bato sa bandang ibabaw. Ayan. Okay. Itong mga passage pala na nakikita nyo mga katets ay merong pattern yan dahil merong malaking deposit na tinuturo rito. At ito naman, ang passageway na ito
Ayan, naka-triangle pa yan dito mga katets. Ito ay diretso ito doon sa deposito. Okay, punta tayo mga katets upang ipakita ko sa inyo ang aming operasyon. Gamit lang ang isang bara at isang lagayan ng biskwit, no? Timba na yung lagayan ng biskwit lang ang gamit namin. Dito mga katets, merong batong nakapatong at merong mata. At yan, merong letter C na nakataob. Ibig sabihin, nagtuturo yan ng entrance. Ito naman mga katets, ay rectangle shape na malapad at merong dot sa gitna. On the spot deposit. Ito parang letter C. Yan, entrance. So, nandyan. At dito sa taas niya mga katets, ito yung mga perfect dot na nakahilira. At sa ibaba, merong butas at merong maliit na butas sa ilalim. Tunneling or chamber type deposit. Tatlong dot na magkahilira means directional equals 3 yards or 9 feet mula doon papunta sa deposit. At dito yon mga katets ang tinuturo niya. Ito mga katets, ang batong ito mga katets, kung ating pagmasdang mabuti, ayan, makikita natin na para siyang barko na nasa pantalan. Ayan, nakadaong siya mga katets. Ayan, so parang barko talaga. At itong daungan naman niya mga katets ay parang merong ulo ng Sumatran eagle mga katets. Ayan, merong anchored channel. Ayan. Yan mga katets, anchor lock. Yan. So, ang ulo ng ibon na ito mga katets ay nakatingin sa doon sa creek mga katets. Dahil meron pangang deposit na nandun. Pero hindi na natin pakialaman yun mga katets kasi mahirap yung kunin. No? Itong bato na ito mga katets, ito yung sinasabi kong heart-shaped rock. No? At dito naman sa side na ito mga katets, nandito yung rectangle shape na merong dot sa gitna, no? Ayan mga katets, means on the spot deposit. Yan yung bilog na yan mga katets ay isang perfect dot na mababaw. Ayan, yan ay sign ng deposit. At dito sa ibabaw naman ng katets, ito yung excellent marker or quick deposit sign mga katets, no? Bilog na merong dot sa gitna, no? Ayan siya mga katets, ang tinuturo niya ay ang nandito. So ang gilid nito ay parang heart talaga at merong butas yun sa ilalim mga katets. Ayan, direksyon nito ating sundan. Ito lang mga katets, may makikita tayong parang guhit dito na nature lang. Ayan, sundan natin yung biyak sa bato. Ayan. Dito nag-V na siya dito mga katets. Ayan. So, kung lalagyan mo yun ng tubig mga katets, dito siya babagsak. So, paghukay namin, narating namin ng 3 feet, ay meron kaming nakikitang bato na merong marker mga katets. Ito siya mga katets, parang heart na nakataob or letter C. Yan, or isang tainga. At sa ilalim, ayan mga katets, merong sikretong heart shape. Ayan. Yan, means deposito. Nandyan yan mga katets. Ayan. So, dito talaga ang daanan mga katets. Ayan, Ayan, 1, 2, 3. At doon sa pang-apat, ay merong butas na merong maliit na butas din sa ilalim na medyo malalim, no? Yan. Mula doon mga katets papunta sa deposit ay 9 feet yan or 3 yards. So dito ang daanan mga katets, ngunit may nakaharang na bato, no? Ito siya, ayan, diretso talaga dito mga katets. Ito yung opening niya, kaya dito tayo dadaan mga katets. Para makuha itong bato, kasi wala naman tayong dalang mga gamit, no? Ang ginawa namin ay nagbutas kami dyan sa ilalim ng batong ito mga katets.
pagkasya na yung bato na yan, ay ihuhulog na lang namin, no? Kasi ang dala namin ay bara at isang balde lang mga ka-TH, no? So ito yung mga nakuhang HT mga ka-TH. Ito perfect triangle, no? Kahit saang side mo tingnan, triangle talaga siya. Ito naman ay water droplet sign. Ito ay mayroong tatlong sides, no? Naka-triangle pa rin ang mga siding niya mga ka-TH. Ito yung katawan ng pagong. So nandito yung ulo niya mga ka-TH, oh. Kalahating katawan lang yun ng pagong mga ka-TH. Ito yung maliit na paa mga ka-TH. Dito yan namin nakuha mga ka-TH, oh. Ayan, nakapapunta sa ibaba. So may tinuturo siya. So ang sukat niya ay 1 inch, so equal to 1 yard. So nasa 3 feet lang mga ka-TH. At ito ang tinuturo niya pagdating sa 3 feet. Yung malaking bato na yun. Ito naman mga ka-TH. So simple lang, meron siyang dot at merong guhit, parang ganyan lang. So makikita mo talaga na parang sinadya. Ito naman merong mga dot. Ayan, mga simple lang mga ka-TH. Ito ang heart shape na merong number 3 mga ka-TH. Yan mga ka-TH, heart shape ito na bato na merong number 3. Ayan, sa gilid mga ka-TH. So kakaiba. So ito rin mga ka-TH, para siyang merong letter C, no? So nagtuturo yan ng entrance, no? Pinapahanap niya sa atin yung entrance ng sinasabing tunnel na nandito sa ilalim, no? Merong short tunnel. So yung number 3 naman mga ka-TH ay deposit under big rock yun mga ka-TH, or mula doon change direction. So ito naman mga ka-TH, ito ay nakuha natin dyan sa gilid ng malaking bato. So parang kanji mga ka-TH, no? Kung titingnan natin, yun ay parang intersign yata yun mga ka-TH, no? Ito naman ay heart na merong dot sa gilid. So hindi tayo sintro, no? Sa hukay natin, nasa gilid banda ang deposit. So ayan mga ka-TH, no? Ito pala mga ka-TH, itong ito mga ka-TH, ito na parang merong butas yan na letter C. Ayan, parang ibon yan eh. Parang ulo ng ibon yan, merong laman dyan sa loob. Yan, ganyan yan mga ka-TH, oh. Merong laman sa loob. Okay, may nakuhang HTM mga ating kasama mga ka-TH. Ito, mainit-init pa. Kakakuha lang mga ka-TH. Ayan, mukhang ibon na merong number 3. So pointing to deposit yan mga ka-TH. At yung number 3, pinapa-change direction tayo papunta dun sa tinuturo niya. So dahil ang deposit daw ay nasa ilalim ng bato. Ito naman parang letter C. So pinapahanap niya talaga yung tamang entrance. So hindi niya alam na naghukay lang tayo doon para ihulog yung malaking bato. Dahil susunod naman talaga tayo sa tinuturo niya. Ito mga ka-TH, number 3 din yan mga ka-TH, na heart shape na maliit na bato. So maliliit yung mga item natin dito. Ibig sabihin malapit lang yung item, no? Mababaw lang. So nasa malapit tayo. Okay mga ka-TH, ganun lang. Lahat ng mga ginagawa ng Hapon ay detalyado yan mga ka-TH, no? Hindi yon basta-basta lang maglalagay ang Hapon na kung ano-ano lang. Lahat yan ay may kahulugan. Tulad dito, kalahating katawan ng pagong, yan ay short tunnel ang gagawin nyo mga ka-TH. Ito naman may parang ibon mga ka-TH, merong mata at merong number 3. Ayan, ibig sabihin yan, ang deposito ay nasa ilalim ng malaking bato. At ito naman ay triangle shape na merong butas. Kung titingnan mo ay para siyang ulo ng isang hayop, no? Pero triangle shape siya. Mayroon siyang dalawang mata, no? Ayan, kahit sa ang anggulo mo tingnan, siya ay triangle. So ibig sabihin yan mga ka-TH, very positive ang area. So yan mga ka-TH, no? Parang ganun lang, no?
lahat yan ay may pinapahiwatig at nagtuturo ng direction mga katets papuntang deposit. Okay katets? Ito yung palibot ng aming area mga katets. Ayan o. Okay, ang ganda mga katets, di ba? So, ito. Ilaglag na namin yung bato mga katets. Ito mga katets. Tingnan yung mabuti, no? Para makakuha naman kayo ng mga idea pag ganito. Kasi hindi kaya ito ng dalawang tao. Kasi dalawa lang kami mga katets. Ayan, kaya ang mabuti natin gawin, ilaglag na lang dyan sa baba mga katets. Ayan o, ayun, laglag na siya mga katets. So ganun lang, no? Para di tayo mahirapan. Dahil ang gamit natin ay isang bara lang at isang lalagyan ng biskwit mga katets, no? Yung balde na lalagyan ng biskwit. So yun ang excellent marker natin mga katets. Ayan. Okay. At ito na ang outcome ng aming trabaho mga katets. Ayan siya mga katets. So, bali 5 bato ang tinambak namin dyan. Yan. Malalaking mga bato yan mga katets. Ayan o. So, merong daanan papunta doon sa ilalim ng bato. Ito na siya mga katets. At dito naman, 3 bato yung tinanggal namin dito bago namin narating ito mga katets. Yung dito. Butas sa ilalim. Ayan siya mga katets. Ayan. So medyo madilim kaya pailawin natin yung ating camera. Okay mga katets. Ayan. Ito klaro na mga katets. So medyo hapon na rin at wala na kaming time kaya kailangan na naming umuwi mga katets. So sayang di na namin matapos ang aming trabaho dahil malayo pa yung uwian namin mga katets. 6 na oras ang biyahe. So hanggang dito na lang ang aming trabaho mga katets, kaya iiwanan namin ito at hindi na ito mababalikan mga katets. Sayang nga mga katets dahil wala naman tayong mga budget kaya mahirap pag maging mahirap mga katets. So yung butas namin ay nasa 6 feet lang mga katets. Ayan. Yan, gagamitan lang natin ng malupitan na technique, no? Pero sayang, kinulang tayo sa oras. So kailangan na nating umuwi, no? Dahil wala na tayong budget. Kaya dating gawin mga katets, uwi na naman tayong luhaan mga katets. Ayan, no? Bara at isang lagayan ng biskwit lang ang ating dala. Okay, maraming salamat mga katets.